Susunod na ang Abante sa Umaga. Good news mga kaabante, dahil ang inyong number one tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus, at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Ng Lunes, January 12, 2026 para sa Abante sa Umaga. Ako ang inyong kaabante, Francis Polbe, para sa isang oras na balitaan mula sa nangungunang tabloid at DWAR 1494. Abante, una sa balita, entertainment, sports at tulong. Sanib puwersa ng mga pangunahing tabloidista sa Luzon, Visayas at Mindanao para sa Abante sa Umaga. Ako inyong kaabante, Raya Capulo. Sa ating mga headlines. Planong impeachment versus PBBM, minaliit ng Malacanang. BGC Boys nakipag-usap umano kay VP Sara. Flood control hearing muling ikakasa ng Senado sa January 19. World war sa pagitan ng dalawang mambabatas, umiinit. Pagsamsam sa luxury cars ni Saldico, legal ayon sa PNP. Ruta ng traslasyon, planong baguhin ayon sa pamunuan ng Quiapo Church. EDSA Kamuning southbound, pansamantalang isasara. Tambak na basura sa Naik, Cavite, ipinanawagan ng mga residente na maaksunan. Sampaloc Lake sa San Pablo City, Laguna, tinamaan ng fish kill. Sa balitang abroad, 100 dedo sa malawakang kilos protesta sa Iran dahil sa pagbagsak ng ekonomiya. Samantala sa balitang sports, Barangay Ginebra, dinurog ang San Miguel Beermen sa score na 105-91 sa Game 4 ng PBA Philippine Cup semifinals. Sa balitang showbiz naman, Chris Aquino isa sa ilalim umano sa minor operation ngayong araw. At sa ating balitang viral, si Doggy na parabang sanay nang sumagap ng chismis kay Firmam. Sa detalye ng mga balita, nakipag-ugnayan umano ang tinaguriang BGC Boys kay Vice President Sara Duterte. Kabilang dito sina dating Public Works Bulacan District Engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ayon sa veteranong kolumnista na si Mon Tulfo, umaasa ang tatlo na maa-acquit ang vice-presidente sa inilulutong impeachment case laban sa kanya at magiging presidente ito sa 2028. Batid kasi umano ng tatlo na madidiin sila sa plunder case, pero kung mananalo si VP Sara sa susunod na eleksyon ay mabibigyan sila ng executive clemency batay sa umano'y game plan. Dagdag pa ni Tulpo, kailangang mapanatili ang Duterte alay sa Senado dahil via physical vote ang kahihinatnan ng impeachment case. Nagbabala si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte sa mga kapwa niya kongresista na susuporta sa posibleng impeachment complaint sa kapatid niyang si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Kong Pulong, iilang maimpluwensyang personalidad lang naman ang nagtutulak na panagutin ang Vice Presidente sa ilalim ng konstitusyon. Git pa ni Congressman Duterte, hindi dapat ipasa ng mga mambabata sa taong bayan ang desisyon
Matagal na nilang niluto sa likod ng saradong pinto. Binigyang diindi ni Kong Pulong na ang impeachment ay hindi dapat nakabatay sa politika kundi sa pananagutan. Matatandaang ini-impeach ng Kamara si VP Sara noong February 2025 sa pamagitan ng ika-4 na reklamo kaugnay ng maling paggamit ng confidential funds at mga aligasyon ng pagbabanta laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Planong impeachment versus PBBM, minaliit ng Malacanang. Umaabante sa balita si Abante reporter Aileen Taliping. Minaliit lamang ng Malacanang ang pahayag ng isang kongresista na maaring maharap sa impeachment si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil pinabayaan umano nitong masalaula ang budget at ninakaw lamang ng mga tiwali sa gobyerno. Ayon kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro, nakita nito ang mga pahayag ni Congressman Edgar Erice at sa ngayon ay walang batayan niya at walang matibay na ebidensyang nagpabaya ang Pangulo. Nananatilian niya ang paninindigan ni Pangulong Marcos Jr. na maisulong ang magandang resulta para sa mga Pilipino. Sinabi ni Castro na iginagalang ng Pangulo ang umiiral na proseso at naniniwalang lahat ng hakbang na ginagawa ng miyembro ng Kongreso ay naayon sa katotohanan, naaayon sa batas at pambansang interes. Binigyang diin ni Castro na hindi magpapadala ang administrasyon sa mga espekulasyon, mga haka-haka at mga maniobra sa politika. Ako si Aileen Taliping, Abante. Sa iba pang balita, istasyon ng Carousel Bus sa Kamuning isasara sa mga piling oras. Umaabante sa balita si Abante reporter Isaiah Mirafuentes. Abante Radyo Live Report. Good morning, Raya. Hanggang sa mga oras nga na ito, nadaraanan pa itong bahagi ng EDSA bus lane dito sa EDSA Kamuning. Pero paalala natin sa ating mga commuter na sa Huwebes, January 15, simula 1:00 ng madaling araw hanggang 4:00 ng madaling araw ay isasara itong bahagi ng bus lane na ito. Sa kada sasakay ng carousel bus dito sa Kamuning Station, kinakailangan pang umakyat sa napakatarik na istasyon ng MRT Kamuning at kinakailangan upang maglakad sa MRT platform at bumaba papunta sa Center Island. Para maibsan na ito, may tinatayo ng pedestrian footbridge para sa EDSA bus station. Ngunit base sa anunsyo ng Department of Transportation, kaunting taste-taste muna sa ating mga commuter dahil sa Huwebes, January 15, ay isasara southbound lane ng Kamuning Station sa EDSA busway simula 1:00 ng madaling araw hanggang 4:00 ng madaling araw. Ito ay para magbigay daan sa pag-aangat at pagdadala ng mga bakal na gagamitin. Nagsimula ng closure noon pang Sabado at kaninang madaling araw. Pinapaalalahanan ng mga commuter na sumakay muna sa susunod na istasyon ng Carousel Bus and FAQ Mart o sa istasyon bago dumating sa Kamuning na Quezon Avenue Station. Raya, ipapakita ko sa iyo itong nasa likuran ko. No? May mga ilang pasahero na tayo nakita nga sumasakay dito sa EDSA Kamuning. Habang lagay naman ang trapiko dito sa EDSA Kamuning din ay maluwag hanggang doon sa may EDSA Cubao. Magkabilang linya yan, walang traffic hanggang sa mga oras na ito. Raya. Maraming salamat. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes. Samantala, sisimulan muli ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig dito sa anomalya sa flood control project sa January 19. Sa isang panayam, sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson na tatalakayin sa pagdinig ang napaulat na pagbawi nila ng dating DPWH Engineers Bryce Hernandez at Henry Alcantara sa kanilang mga naunang pahayag. Pero ayon kay Lacson, sinabi ng Department of Justice na wala pang official recantation si Alcantara. Sa kabila nito, kailangan anyang pag-usapan ng komite ang mga consequences sakaling may plano o ituloy ni Alcantara at Hernandez ang pag-recant. Ipapaliwanag din sa dalawang dating DPWH officials na maaari silang maging liable sa perjury kapag nag-recant sila ng statement. Samantala, nanindigan ng Philippine National Police na legal at sumunod sa tamang proseso ang
pagsamsam sa luxury vehicles na iniuugnay kay dating Congressman Zaldico. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., ikinasa ang operasyon sa utos ng mga kaukulang otoridad. Una nang sinabi ni Attorney Rui Rondain, legal counsel ni Co, na walang warrant ang ginawang pagsalakay sa isang condominium sa BGC. Kinesyon din ni Rondain ang umano'y pagkulong sa driver ni Co ng mahigit 12 oras. Sa ngayon ay hindi pa malinaw ang kinaroroonan ng dating kongresista kahit kanselado na ang kanyang Philippine passport. Puspusan na ang paghahanda ni Senator Sherwin Gatchalian para sa kanilang aktibidad sa Oversight Committee sa susunod na linggo. Sa programang Point of Order sa Abante, sinabi ni Gatchalian na magiging abala sila sa Oversight Committee dahil gusto nilang matiyak na magagamit ng maayos ang pondo. Kaugnay nito, inihayag din ni Gatchalian na hindi na kailangan ng resolusyon mula sa Senado at Kamara para mabuo ang Joint Congressional Oversight Committee. Pero kung tutuusin anya, maaaring magkaroon ng sariling oversight ang Senado dahil kasama naman ito sa kapangyarihan ng Senado at pwede rin itong gawin ng Senate Committee on Finance. Samantala, kinumpirma rin ni Gatchalian na ang pinakakontrobersal na mga unprogrammed appropriation ay ang SAGIP program. Itong sagip na ito, lamsam yan. Naabuso yan, o naabuso in the last few years. Itong sagip na ito, pinagkuhaan ng flood control projects, ibang infrastructure projects. Lahat ng pwede mo maisip, pwedeng isaksak dyan sa sagip. Dahil nga lamsam siya, naabuso siya. Isang halimbawa rito ang 25 bilyong pisong flood control project na pumasok sa SAGIP program noong 2023 at noong 2024 naman ay 80 bilyong piso ang naisingit. Pumalag si ML Party List Representative Laila De Lima sa pahayag ni Senate President Tito Soto na nagkukumpara sa pag-absent sa senador ni Senator Bato de la Rosa sa pagkakakulong ni De Lima noon. Ayon kay De Lima, nasa detention siya noon para harapin anya ang gawa-gawang drug case ng Duterte administration kaya hindi siya nakadalo sa mga sesyon ng Senado. Habang si Senator De la Rosa anya ay posibleng umiiwas lamang sa ICC arrest. Panawagan ni De Lima kay Soto, wag itong gawing dahilan sa pagpapabaya ng Senado sa isang delinquent senator. Ayon kay De Lima, noong siya ay nakakulong, nakakapagtrabaho pa rin siya at nakapaghahain ng panukalang mga batas kahit bawal ang gadget sa kulungan. Word war sa pagitan ng dalawang mambabatas umiinit. Umaabante sa balita si Abante reporter Dexter Ganibe. Nagdiningas na ngayon ang word war sa pagitan ng Senator Ping Lacson at Senator Amy Marcos. Sa round 1, binatikos ni Senator Amy ang 2026 national budget na mayroon pa rin umanong nakatagong pork para sa mga mambabatas. Giniling lang niya ito para hindi halata pero pork pa rin. Counterpunch naman ni Senator Ping Lacson, hindi niya maaring magmalinis ni Senator Amy dahil meron siyang insertions na 2.5 billion pesos sa 2025 national budget. Ilan dito ay naka-FLR o for later release dahil sa issue ng flood control scandal. Ipinunto rin ni Lacson na miyembro naman ng BICAM si Senator Marcos. Bakit hindi niya pinuna ang sa tingin niya giniling noon pa mang BICAM meeting? At bakit ngayon lang? Sa round 2 ng Word War, sinagot ni Senator Amy ang pagdawit sa kanya ni Lacson sa insertions. Lahat niya ay wish list niya lang ito sa DPWH at lahat naman sila na nasa minorya ay naka-FLR ang kanilang proyekto. Wala rin umanong alam si Senator Amy sa allocables ng administrasyon at binigusan niya si Lacson sa pagkukumpara sa kanila kung sino ang mas nag-aabogado sa Malacanang. Masyado daw gigil sa kanya si Sen Ping at sakaling magkasabunutan sila, matatalo daw siya kay Ping. Resback naman ni Senator Ping na kung walang moral na karapatan para mamintas ng kapwa ay manahimik na lang sana. Ako si Dexter Ganibe, Abante! Ipinababasura ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang disbarment complaint laban sa kanya na nag-ugat sa pagbabahagi niya ng pulburon video na iniuugnay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Ayon kay Roque, ipinasuri niya ang video sa isang audio at video forensic expert at wala namang nakita ang pagmamanipula dito. Dagdag pa ni Roque, bahagi ng kanyang trabaho ang magkomento at protektado ito ng free speech at free press. Magugunitang nag-viral ang video ng umano'y nagpapakita ng isang lalaking kamukha ng Pangulo na humihit-hit ng powdery substance isang araw bago ang ikatlong sona ng Pangulo. Pero ayon kay fact-checkers at sa NBI, deepfake ang nasabing video. Pinag-aaralan na ng pamunuan ng Quiapo Church ang posibleng pagbabago sa disenyo ng andas at ruta ng traslasyon. Ito ay matapos na abutin ng mahigit 30 oras ang traslasyon 2026. Sa isang panayam, ipinaliwanag ng mga opisyal ng Quiapo Church na nasira ang andas kaya bumagal ang prosesyon dahil na rin sa mga debotong sinubukang makaakyat dito. Ilan sa pinag-iisipan ng pamunuan ng Quiapo Church ang pagbabago ng ruta at pagdaan sa mas malalawak na kalsada para masiguro ang kaligtasan ng mga deboto at kaayusan ng prosesyon. Sa datos ng Quiapo Church, mahigit 9 na milyong deboto ang nakiisa sa Traslasyon 2026. Samantala, tambak na basura sa Naik, Cavite, ipinanawagan ng mga residente na maaksyonan. Maabante sa balita si Abante reporter Janze Makahilas. Kabi-kabilang basura, iyan ang problema ngayon ng mga residente ng Rancho Verde, Barangay Malaynen Bago sa Naik, Cavite. Kaya naman agad na nagtungo ang Abante Radio News Team sa lugar upang beripikahin ito. At dito nga bumungad sa amin ang mga sako-sakong basura na nilalangaw na at masangsangang amoy. Reklamo ng residente na si Annalyn Toling, Disyembre pa noong nakaraang taon ang mga sako-sakong basura na nakabalandra sa iskinita na ilang hakbang lamang ang layo mula sa kanyang bahay. Anya, hindi na nila makayanan ng sobrang baho na amoy ng basura na kanilang inirereklamo dahil apektado na rin maging ang kanyang mga anak na maliliit pa. Bukod pa riyan ay pumapasok sa bahay ang mabahong amoy kapag umihip ang hangin na kadalasan ay nangyayari kapag kumakain sila ng kanyang pamilya. Nananawagan din siya na sana ay tumulong na ang national government sa paghahakot ng basura. Kung pwede po, tumulong na sila para pumahakot lahat yan. Kasi ang baho talaga, gaya may mga bata kami, may mga maliliit na bata dyan. Ang hirap din po talaga lalo na pagka pumapasok sa loob ng bahay namin, pag kumakain nga kami, sinisirado namin yung pinto eh. Kasi alas di kami makakain ng maayos eh. Tapos ang nangyari pa, kung nagkataon ng malakas yung ulan kanina, naglabasan na lahat ng mga uod dyan. Kasi tuwing umaga, lalaki pa ng mga langaw. Kaya makakain ng maayos kasi nga, lalo pag sumano yung hangin. Pasok sa loob ng bahay namin kasi dyan lang sentro, sa loob ng bahay namin. Sa pinadalang mensahe naman ni Naik Cavite Mayor Romel Magbitang, 12.5 million pesos lamang ang nakalaang budget para sa basura nitong nagdaang 2025 na kulang para sa hauling ng basura patungo sa Laguna dahil nagkakahalaga ng 25,000 pesos kada biyahe ang isang truck na may kargang basura at kung susumahin ay umaabot sa 12 truck ang nagkakarga ng mga basura bawat araw. Kaya ngayong 2026 ay naglaan na ng budget ang lokal na pamahalaan ng Naik na aabot sa 73 million pesos para sa hauling ng mga basura na mas mataas kumpara noong nakaraan taon. Ayon naman kay Mayor Romel Magbitang ng Naik na patuloy nilang sinisikap na makuha ang mga basura sa iba't ibang lugar sa Naik upang hindi ito maging banta sa kalusugan ng mamamayan. Ako si Janze Makahilas, Abante. Samantala, todong-todo na talaga ang paghatid namin ng mga on-point at walang inaatrasang balita dito sa Abante. Dahil ang Abante at Billionaire News Channel ay mapapanood na rin sa North America. Kasunod dito ng landmark partnership ng Abante Billionaire Group at Amazon TV. Ang Amazon TV ay ang unang ad-supported streaming TV sa North America na para lang sa Asian community. Sa ilalim ng kasunduan, available na ang Abante at Billionaire News Channel sa mga nakakonect na TV device, mobile apps at web browsers. Samantala, magbabalik pa po ang Abante sa umaga.
Magkasangga sa talakayan sa maiinit na sports issue. Makabuluhang kwentuhan at kulitan kasama ang sports personalities. Defense Minister Jerry Guinera at Mr. Cool Jerry Eslana. Sport Talakan. Sport Talakan. Dito yan sa Abante Radyo. Magwawakas na ang telecast ng Annual Academy Awards o mas lalong kilala sa Oscars sa 2029. Ang Oscars ay taong-taong napapanood sa ABC Network na pag-aari ng Walt Disney mula pa noong 1976. Pero sa mga nakalipas na taon, bumaba na ang rating o nababawasan ng manonood ng Oscars sa telebisyon. Nasunod yan ng paglipat ng maraming mga manonood sa streaming platforms mula sa TV. Hirap din naman ang ABC na makabawi sa gastos sa telecast ng Oscars kaya minabuti nilang bitawan na lang ito. Dahil dyan nagpasya mga organizers ng Oscars na mag-livestream na lamang sa pamamagitan ng YouTube pagsapit ng 2029. Mananatili muna sa ABC ang telecast ng Oscars habang sa pagsapit ng kanilang 100th anniversary sa 2028. Balik sa mga balita, nadagdagan pa ang naitalang kaso ng superflu cases sa bansa noong nakaraang taon. Ayon kay Department of Health, Secretary Spokesperson Albert Domingo, hanggang noong buwan ng Disyembre, umabot sa 63 cases ng superflu ang naitala sa bansa. Pero paglilinaw ni Domingo, wala nang aktibong kaso ng sakit sa Pilipinas. Lahat kasi ng tinamaan ng sakit ay nakarecover na. Ayon sa DOH, ang superflu ay variant ng influenza A at hindi ito isang bagong uri ng sakit. Ang sintomas nito ay kahalintulad ng pangkaraniwang trangkaso gaya ng ubo, sipon, lagnat at pananakit ng katawan. Nananawagan ng investigasyon ang Kabataan Party List sa landslide na naganap sa landfill sa Cebu City. Ayon kay Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Rene Co, delikado talaga ang lagay ng mga waste workers, hindi lang dahil sa talamak na occupational safety and health standards violation sa industriya, kundi dahil sa kakulangan ng proteksyon. Dahil sa insidente, sinabi ng mambabatas na dapat nang maipasa ang panukalang Magna Carta for Waste Workers na inihain ng Makabayan Block sa Kamara. Sa ilalim ng nasabing panukalang batas, bibigyang diin ang papel ng gobyerno para sa pagtitiyak ng occupational safety protection sa mga frontliner ng waste management industry. Umabot na sa 6 ang bilang ng mga nasawi sa landslide na naganap sa isang landfill sa Cebu City. Ayon sa Bureau of Fire Protection Cebu City, aabot na sa 31 ang nawawala. Mayroon namang nailigtas na 12 katao na pawang sugatan. Patuloy ang rescue operation patuloy ang search, rescue at retrieval operations ng mga otoridad gamit ang backhoe para maialis ang mga debris. Ayon sa Cebu City Public Information Office, gagamit na din ng crane para maiangat ang mabibigat na debris. Itinanggi ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak ang report na gumastos ng 557 million pesos ang ahensya para sa shelter sa Taiwan at Hong Kong. Paliwanag ni Kakdak, noong 2025, 300 distressed OFWs ang kinanlong pansamantala sa 3 magkakaibang shelters ng DMW, katuwang ang NGO. Umabot anya sa 5 milyong piso ang gastos para dito at hindi 557 million gaya ng naiulat. Noong nakarang taon ay umabot din anya sa 557 distressed OFWs ang nakinabang sa tulong pinansyal sa ilalim ng Action Fund ng ahensya. Sa ilalim ng programa ay binibigyan ng legal, financial at humanitarian aid ang mga nagkakaproblemang OFW.
Sa iba pang balita, nakapagtala ang PHIVOLCS ng pagtaas sa seismic energy na inilabas ng Bulkang Mayon simula araw ng Linggo, January 11. Ayon sa pahayag ng PHIVOLCS, batay ito sa record na kanilang naitala mula sa 6 na istasyon ng Mayon Volcano Network. Wala namang nakita ang PHIVOLCS na pagtaas sa pamamaga o ground deformation ng Bulkang Mayon. Sa kabila nito, sinabi ng PHIVOLCS na nananatiling nasa alert level 3 ang bulkan. Pero inabisuhan na ng PHIVOLCS ang mga naninirahan sa 8-kilometer radius ng bulkan na maghanda sa posibleng paglikas sakaling itaas ng alert level 4. Sa kaugnay na balita, PHIVOLCS muling naitala ang pagdaloy ng uson mula sa Bulkang Mayon. Umaabante sa balita si Abante reporter Charmaine Abong. Abante Radyo Live Report. Isang pyroclastic density current o lokal na tinatawag na uson ang namataan sa Bulkang Mayon bandang 1:90 ng madaling araw ngayong Lunes. Ayon sa ulat, ang insidente ay naitala gamit ang thermal camera mula sa Upper Lidong Observation Station ng Mayon Volcano Monitoring Network. Nananatili sa alert level 3 ang Bulkang Mayon na nangangahulugang may patuloy na pagtaas ng aktibidad ng bulkan. Pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto at makinig sa mga advisory. Ako si Charmaine Abong, Abante. Sa Ampaloc Lake sa San Pablo City, Laguna, tinamaan ng fish kill. Umabante sa balita si Abante reporter Nilo Dagos. Abante Radyo Live Report. Naglutangan sa iba't ibang bahagi ng Sampaloc Lake ang mga patay na isda kasunod ng fish kill na naganap nitong mga nakaraang araw. Agad namang kumilos sa mga mangingisda at opisyal ng lungsod ng San Pablo City at tinipon at ibinuon ang mga patay na isda sa may bayan ng Lawa. Kabilang sa mga tinamaan ng fish kill ay ang iba't ibang laki ng isdang ayungin, mga big head carp at mga tilapia na inalod sa Pampang. Ayon sa mga mangingisda, ang ayungin ang pinaka-apektado na umabot sa mahigit na 1 metriko tonelada ang natipon. Ayon sa City Agriculture Office, ang naging dahilan ng fish kill sa Sampaloc Lake ay ang tinatawag na duong o yung lake overturn. Nangyayari nila ito dahil sa matagal na malamig at maulap na panahon na nagdudulot ng pagbaba ng temperatura ng tubig, dahilan upang maghalo ang tubig sa ibabaw at ilalim ng lawa. Sa prosesong ito, umaangat ang tubig na kulang sa oxygen at maraming naipong organic waste kaya biglang bumaba ang oxygen level sa lawa. Dahil dito, nasakal ang mga isda na siyang naging sanhi ng malawak ang pagkamatay ng mga ito. Ayon pa sa mga opisyal, tuloy naman ang pagbabantay at paghahanda ng mga hakbang upang maprotektahan ang lawa at maiwasan ang pag-ulit ng mga ganitong insidente. Nilo Dagos, Abante. Matagumpay na nailikas ng Philippine Coast Guard ang SAM na crew ng sumadsad na motor tanker malapit sa baybayin ng Burgos, Surigao del Norte. Ayon kay PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab, ang MT Sanpeng 168 ay umalis ng Cagayan de Oro City at patungo ng Homonhon, Leyte nang magkaproblema ang makina nito. Dahil sa malakas na alon, sumadsad ang barko sa baybayin. May kargang 3,500 na litro ng diesel fuel ang barko, pero ayon sa Coast Guard, wala namang nakitang oil spill sa katubigan. Sa kabila nito ay magpapatuloy pa ang technical assessment ng PCG upang masiguro na walang naging pinsala sa karagatan ang naturang insidente. Sa iba pang balita, Peace Building Initiative inilunsad sa Bangsamoro Region. Umabante sa balita si Abante reporter June Mendoza. Inangunahan mismo ni Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa nitong araw ng Linggo ang paglulunsad ng programang Bangsamoro Initiatives for Peace and Solidarity sa lungsod ng Cotabato. Sinabi ni Makakuwa na siya ring Minister of Interior and Local Government ng BARM, saklaw ng inisyatiba ang 12 sektor na kinabibilangan ng academe, professionals, religious sector, IP sector, labor sector, women, business sector, youth, security, LGUs at civil society. Layunin anya nito ang sama-samang pagpapalakas ng pagkakaisa at ang pagtutulungan ng bawat mamamayang Bangsamoro.
Dumalo sa naturang programa ang ilang matataas na opisyal ng BARM, mga gobernador ng Maguindanao, LGU officials ng bawat probinsya na lumagda rin sa statement of support sa nasabing inisyatiba. Binagyang diin ni Makakuwa na patuloy ang pagsusumikap ng BARM government na tugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan sa rehiyon. Sa ilalim ng Bangsamoro Initiatives for Peace and Solidarity, isang regional organization ang bubuuin na siyang magiging daan upang matugunan ang lahat ng pangangailangan ng bawat mamamayang Bangsamoro. Ito si John Mendoza, Abante. Samantala, alamin naman natin ang lagay ng trapiko ngayong araw ng Lunes, January 12. Baka kausap natin sa linya ng telepono si Gia Revales para magbigay ng update. Gia, magandang umaga. Magandang umaga po, Ma'am Raya at Sir Francis at sa mga tagapakinig po ng Abante Radyo. Umpisan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng mabigat na daloy ng trapiko simula po dito sa may Ermin Garcia hanggang makarating po yan dito sa may Connecticut. Pagdating din po natin ng Guadalupe, hanggang makarating po yan dito sa may Buendia Avenue ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal hanggang sa mabigat na daloy ng trapiko. Masusundan din po ng bahagyang pagbabagal simula naman po dito sa may Cabrera hanggang makarating naman po ng Taft Avenue. Tumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal hanggang sa mabigat na daloy ng trapiko simula po dito sa may Heritage Hotel Manila hanggang makarating po yan ng Taft Avenue. Masusundan din po ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Pagbaba natin ng Magallanes Flyover at magtutuloy-tuloy po yan hanggang dito po sa may Buendia Avenue. Pagdating din po natin dito sa may Boni hanggang makarating naman po sa may tapat ng SM Mega Mall ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Masusundan din po ng bahagyang pagbabagal simula naman po sa may P. Santos hanggang makarating po ng Colonel Boni Serrano Avenue. Ngunit pagkalagpas po niyan ay dire-diretso na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng Monumento. Paalala lamang po sa ating mga motorista, tayo po yung number coding na nagtatapos sa number 1 at 2. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, maliban lamang po sa lungsod ng Makati na meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron man tayong katanungan at nangangailangan na emergency assistance, maaari lamang pong tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po. Yes, ma'am. Miss Gia, kumusta po ang naging lagay ng trapiko sa pagsasara ng EDSA Kamuning Southbound Busway Station sa Quezon City ho kaninang madaling araw? Yung pagsasara po ng busway ay kanina pong umaga wala pa po tayong build up, pero sa mga oras na ito, ma'am, ito po ay yung pang-araw-araw na build up na traffic sa EDSA ang nangyayari. Wala naman pong gaanong naging epekto opo sa ating mga motorista. Gia, follow-up question lang doon. Ano yung posible o ano yung inaasahan natin na maging impact nito sa trapiko sa mga susunod na araw, lalo na po at sa pagsasara nga nitong EDSA Kamuning Southbound? Ito po ay asahan po natin na mabigat po ang magiging daloy ng trapiko lalo na po kapag rush hour. Kaya sa ating po mga motorista, mahabang pasensya po ang ating baunin sa ating mga sa EDSA, sa mga dadaan sa EDSA sa mga susunod na araw po. At syempre, Gia, dahil nga dito, may mga kasalukuyan bang traffic plans at deployment ng MMDA traffic enforcers para maipaalam dun sa mga commuter na sarado ito at kung saan sila pupunta? Meron po ba tayo dito para mapadali din yung daloy ng trapiko? Pwede po nilang ma-check ang MMDA page para po sa mga rerouting po natin. At meron din naman pong mga enforcer na naka-standby po dun sa area para po mag-assist po sa ating mga motorista, sir. Okay. Maraming salamat po. Yan po si Miss Gia Revales mula sa MMDA Metro Base. Samantala, lumagda sa undertaking ang US citizen na si Chantal Anicotse para manatili sa pangangalaga sa ospital sa Camp Kapinpin sa Tanay Rizal. Ayon sa pahayag ni 2nd Infantry Division spokesperson at Chief of Public Affairs Colonel Michael Aquino, nilagdaan ni Anicotse ang undertaking sa harap ng isang independent third-party lawyer mula sa Integrated Bar of the Philippines. Sa nasabing dokumento, inihayag ni Anicotse ang kagustuhan at voluntaryong pananatili sa 2nd Infantry Division Station Hospital
para sa pagsasailalim pa sa medical procedures. Ayon kay Aquino, inirerespeto naman ng 2nd Infantry Division ang pasya ni Anicoche para matulungan na makarecover sa kanyang medical conditions matapos ang naranasang physical at mental challenges sa kabundukan. Si Chantal, na isang American citizen, ay natagpuan ng mga sundalo ng 23rd Infantry Brigade matapos ang serye ng engkwentro sa mga teroristang NPA sa Abra de Ilog sa Occidental, Mindoro. Naharang ng Bureau of Immigration sa Ninoy Aquino International Airport ang 2 pasaherong biktima ng human trafficking. Ayon sa BI, ang 2 lalaki na edad 48 at 52 ay aalisan na ng bansa patungong Hong Kong bilang mga turista. Pero nang sumalang sa panayam ng immigration officers, pabago-bago umano ang kanilang mga pahayag at hindi nagtutugma. Sa isinagawang secondary inspection, umamin ang 2 pasahero na sila ay na-recruit para magtrabaho sa Russia. Dadaan umano sila sa Hong Kong at doon nila hihintayin ang kanilang plane tickets at visa patungong Russia. Pag-amin pa ng 2 biktima, sa social media nila nakilala ang kanilang recruiter at pinangakuan sila ng 100,000 hanggang 150,000 pesos na buwanang sahod. Samantala, naharang ng Bureau of Immigration ng isang impostor sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Kinilala ang pasahero na si Nimo Ahmed Hassan, isang babae, 21 taong gulang at may hawak na Swedish passport. Si Hassan ay sinailalim sa secondary inspection matapos mapansin ng mga immigration officer na hindi tugma ang kanyang dokumento at pagkakakilanlan. Ayon sa BI, tinangka ng pasahero na bumiyahe papuntang Italy, lula ng Qatar Airways nang mapansin ng mga opisyal ang ilang kahina-hinalang detalye. Napatunayan namang lehitimo ang passport ni Hassan, pero sabi ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, natukoy nilang hindi si Hassan ang tunay na may-ari ng dokumento. Ang naturang pasahero anya ay isang impostor na mula sa East Africa. Patuloy pa rin ang investigasyon ng BI ukol dito upang matukoy ang tunay na pagkakakilanlan ng pasahero at mahanap ang kanyang aktwal na mga travel document. Samantala, wag po kayong bibitiw, magbabalik ang Abante sa umaga. Isang oras ng talakayan at impormasyon para sa masa. Ito ang Kong Radio. Kong Radio, ang programang tumatalakay sa mga isyong pambayan, mga panukalang batas at serbisyo para sa mamamayan. Kong Radio, kasama ang batikang mamamahayag na si Mavic Trinidad. Kong Radio. Kong Radio, mula sa mga isyu sa Kongreso hanggang sa mga kwento ng tagumpay ng mga Pilipino. Lahat ng yan sa Kong Radio. Tutok na, magkomento, magtanong, makiisa dahil ang boses ng masa may puwang sa Kongreso. Kong Radio, makinig at manood tuwing Sabado alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lang sa Abante. Sinimulan ng buuin muli ang sinaunang bangka ng isang Egyptian pharaoh. Ang bangka ay pag-aari ni King Khufu na naghari sa Egypt may 4,500 years nang nakakalipas.
Si King Khufu ang nagpatayo ng Great Pyramid of Giza. Ang bangka na may habang 42 meters ay posibleng mabubuo muli sa loob ng 4 na taon. Maingat ang restoration dahil isa-isang inaayos ang pagkabit ng bawat bahagi ng lumang bangka na may kabuuang 1,650 wooden pieces. Ang aktibidad ay isinasagawa sa loob mismo ng Grand Egyptian Museum. Ang $1 bilyong na marangyang Grand Egyptian Museum ay pinasayaan nito lamang nakaraang buwan. Dito rin matatagpuan ang 50,000 artifacts kabilang na ang collections mula sa libingan ng mga hari. Mga ganap sa labas ng Pinas, Balitang Abroad. Patuloy ang paglawak ng kilos protesta sa Iran na nagsimula halos 2 linggo na ang nakalilipas dahil sa pagbagsak ng ekonomiya. Ayon sa Human Rights Activist News Agency na umabot sa 100 katao na ang nasawi sa kilos protesta. Kinumpirma rin ng pamahalaan ng Iran na pinutol ang internet access upang pigilan ang pagkalat ng impormasyon. Nagsimula ang protesta noong December 28, 2025 sa Tehran at kumalat na hookup sa mahigit 16 na bayan. Nagbabala rin si US President Donald Trump na posibleng pakikialam ng US sakaling lumala pa ang sitwasyon. Palakasang pangmalakasan, Balitang Sports. Ang malakas na restback ng Ginebra ay hindi lamang nagtabla sa serye sa 2-2, kundi muling nagpasiklab sa kanilang karibal na laban kontra San Miguel habang papasok ang semifinal sa isang kritikal at dikdikang yugto. Umaabante sa balita si Abante Sports reporter Sus Valdez. Pinangunahan ni Scotty Thompson ang malakas na restback ng Barangay Ginebra, San Miguel matapos talunin ang San Miguel Beermen sa score na 105-91 sa Game 4 ng PBA Season 50 Philippine Cup kagabi sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City. Nagtala si Thompson ng career high na 35 points at kumpletong triple-double sa kanyang 11 rebounds at 11 assists upang itabla ng Gene Kings ang Best of 7 series sa 2-all. Nag-ambag din sina Japet Aguilar na may 14 points at Norbert Torres na may 13, habang nagdagdag sina Jason David ng 12 at Ronje Barrientos ng 11 points upang makumpleto ang balancing opensa ng Ginebra. Maagang humarurot ang Beermen sa unang quarter at umabot pa sa 16 points ang kanilang kalamangan, subalit unti-unting nakabawi ang Ginebra sa ikalawang yugto sa pangunguna ni Scotty Thompson. Upang agawin ng 56-55 na bentahe sa halftime, nanatiling dikita ng laban sa simula ng second half bago tuluyang kumalas ang Gene Kings matapos ang sunod-sunod na tres ni Torres at mga layup ni Thompson, na Barrientos, Aguilar at David. Sa panig ng San Miguel, nanguna si Junmar Fajardo na may 22 points, sinundan ni Chris Ross na may 20, habang nagambag si Jericho Cruz ng 15 points mula sa bench sa pagkatalo. Tabla na ngayon ang serye sa tig-2 panalo sa paglipat ng semifinals sa critical na yugto. Ako si Sus Valdez, Abante. Balitang Showbiz. Chris Aquino, isa sa ilalim umano sa minor operation ngayong araw. Maabante sa balita si Abante Showbiz reporter Mildred Amistad Bacud. Abante Radyo Live Report. Good morning, Raya at Francis. Isa sa ilalim umano si Chris Aquino sa isang minor operation ngayong Lunes. Kinumpirma ang balita ng opisyal na fan page ng aktres sa Instagram na Chris Aquino World noong January 11. Batay sa kanilang pahayag, inaasahang sasailalim sa naturang procedure ang Queen of All Media at magbibigay sila ng mga kaukulang update matapos ang operasyon. Nagpasalamat din ang fan page sa patuloy na panalangin, pagmamahal at suporta ng mga tagahanga kay Chris. Humiling din sila ng patuloy na dasal para sa kaligtasan ng aktres habang isinasagawa ang procedure.
Ayon pa sa kanila, ipinagkakatiwala nila ang kalagayan ni Chris sa Diyos at umaasang magiging maayos at ligtas ang operasyon. Gayon din ang kanyang paggaling. Hanggang sa ngayon, hindi pa isinasa publiko kung anong klaseng operasyon ang isasagawa kay Chris. At yan muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako si Mildred Amistad Bacud, Abante. Balitang viral. Yung pati si Doggy nahawa na sa pagiging cheesemakers ng fur mom niya. Isang tawag lang aligaga at di na mapakali sa balita na para bang sanay na siya na makinig sa chismis. Panoorin nga natin to, partner. Ayun ng fur mom niya. May kausap sa telepono, partner. Nakikinig din siya. Hindi marinig ni Doggy, kaya ayun, aligaga nga siya. Kailangan niya raw malaman kung ano yung impormasyon na nakukuha ni fur mom. Ayan, so sa mga may alaga po na aso, ingat-ingat lang din. Baka maichismis tayo sa dog community. Diba? And welcome back to you, partner. Mahaba-habang bakasyon. Happy New Year po. Na-miss nyo ba siya, mga kaabante? Salamat. Balik po tayo sa balitaan araw-araw. At mga kaabante, yan muna po ang kabuuan ng Abante sa umaga ngayong araw ng Lunes, January 12, 2026. Sa ngalan ng buong puwersa ng DWAR Abante Radyo, ako ang inyong kaabante, Raya Capulo. At ako naman ang inyong kaabante, Francis Polbe, para sa Abante sa umaga. Umarap sa Billionaire News Channel. Wala na po ang contact sa kanya. Tinakarga lang sa VIP car namin, pero alam namin pera yun. What happens to that 60 billion? Where is that supposed to go? Ano bang ginagawa ng Ombudsman before? Aprobado na ang proposed national budget for 2026. You think it's going to happen during this administration or for next? Makitiya agabi na imbag na rabii, maya pabengi. Simulan na natin ang agenda. Pistang puno ng kulay, saya at tradisyong kakaiba. Mga kaabante, biniray na! Tuwing Enero, hindi lang mga tao ang may OOTD. Pati bangka naka-dress up. Astig! Hindi ordinary. Tradisyong may kwento, tradisyong may puso. Viva! Viva! Viva, Señor Santo! Buhay ang kalye at ang entablado hanggang sa baybayin ng karagatan. May kantahan, may sayawan. Isang makulay na pista ng pananampalataya, pasasalamat at gabay sa bawat Romblomanon. Kaya sa saya tradisyong tunay na atin, dito sa Romblon, di ka mabibitin. Sa puso ng bayan, iisa ang sigaw ng madla. Hala sige, biniray na! Kaabante, anong gusto mo pang malaman? Tutok lang dahil sa Fiesta Files, lagi kang may bagong kaalaman. Sa mahabang panahon, kayo ay kasama. Lalong tumibay ang ating pagsasama. Ang boses ko na inyong pinagkakatiwalaan sa inyong mga tahanan ng ilang dekada. Ang tiwala na magiging gabay namin para maghatid ng balita at serbisyo. Isang karangalan na kami pa rin ang inyong kasangga, si Paring Ray Langit. JR Langit po. Kasangga mo ang langit
Abante ang best. Laging alalahanin sa anumang laban, kasangga mo ang langit. Kasama rin ang inyong kasangga, JR Langit. Kasangga mo ang langit. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports, tulong. Batikang mamamahayag. Mga pangyayari sa ating buhay na kailangan namin ikwento araw-araw. At Sandigan ng katotohanan. hindi ito lalaki, hindi ito magbabago kung wala kayo. Tinig ng paninindigan. Nakita ko talaga first hand yung passion at saka dedication niya sa trabaho. Nandun ka to guide me, hindi ko alam ang gagawin. No, baby. Pero nandun ka na, ginaid ako, tinetext ako kung kumusta na ako. Mabait pala siya at saka makikita mo sa kanya na napakasipag niya sa trabaho. Maraming salamat sa iyong serbisyo at sa magagandang alaala. Hanggang sa muli, Sir Benji. Mga kaabante, good news! Maaari mo nang balikan ang lahat ng mga programang na-miss mo. Oo, tama ang narinig mo. Mula sa maiinit na balita, makabuluhang diskusyon, hanggang sa mga nakakatuwang showbiz chika. Lahat yan available online. Kaya ano pang hinihintay mo? I-follow na kami sa aming official social media accounts, Facebook, X, Instagram, at syempre, mag-subscribe na rin sa aming YouTube channel para updated palagi. I-like, i-share, at i-comment ang inyong mga paboritong episodes dahil dito sa Abante, una ka!